Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Partisipasyon ng Pilipinas sa APEC Summit sa South Korea naging produktibo ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katiwalian sa farm-to-market road projects, nais na ring paimbestigahan sa Kamara. At panukalang buwaghin ang travel tax, inihain sa Senado. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon mula sa 4 na araw na pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Gyeongju, South Korea. Ayon kay Pangulong Marcos, naging produktibo at matagumpay ang kanyang pagdalo sa APEC Summit. Ibinahagi ng Pangulo ang mga isyong tinalakay sa pulong, kabilang na ang paggamit ng artificial intelligence at demographic changes. Naisulong din anya dito ang interes ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, muli ring napatibay ang relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa tulad ng Republic of Korea at Chile kung saan nagkaroon ng bilateral meeting si PBBM. Nakakuha rin anya ng pamumuhunan ang Pilipinas sa APEC business leaders. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-uwi, kailangang maituloy ang mga nasimulan nito ng kanyang administrasyon. Now as we return home, let us all carry forward the momentum that we have built, translating our commitments and agreements into tangible results, forging lasting partnerships, and ensuring that the Asia-Pacific region continues to thrive, inclusive, resilient, and sustainable. Nagtapos ang working visit ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak at tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagbibigay parangal sa 7,420 na Pilipinong sundalo na nakipaglaban noong Korean War. Sa Memorial Wall makikita ang nakaukit na mga pangalan ng mga miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea na lumaban sa giyera. Pinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng paglikha ng Joint Task Force sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, saglit naman na nagkaharap sina Pangulong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Republic of Korea. Narito ang report ni Nel Marimo. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapahupa ng Task Force Philippines ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa riyon. Hindi naniniwala ang Pangulo na magdudulot ito ng dagdag na tensyon dahil hindi na anya bago ang ginawa na ito ng Pilipinas. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Yung dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. Ipinaliwanag rin ni PBBM ang dahilan sa likod ng paglika ng nasabing task force. Because it is basically it's organizing ourselves into a more cohesive unit. In terms of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it's members of the military, they have to establish procedure so as to be able to operate together. Ang Task Force Philippines ay inilunsad noong nakaraang linggo matapos ang pagpupulong ni US Secretary of War Pete Hegseth at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa sidelines ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus sa Malaysia. Ang naturang bagong inisyatibo ay magpapalakas sa interoperability at kahandaan sa contingencies ng dalawang militar upang makaresponde sa krisis o agresyon sa South China Sea. Samantala, saglit naman binati ni Pangulong Marcos si Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa Gyeongju, South Korea nito lamang weekend. Ayon sa Pangulo, isa lamang itong kortesiya sa kanyang kapwa leader lalo na't inilipat na ang chairmanship ng APEC sa China. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. And he said, thank you. And that was it. There was really not very much to it.
Wala rin anyan dahilan na magkaroon sila ng bilateral meeting dahil hindi naman tamang lugar ang APEC para pag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakakuha ng pamumuhunan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa South Korea. Naniniwala ang Pangulo na hindi humihina ang kumpiyansa ng foreign investors sa Pilipinas sa gitna ng paglaban ng gobyerno sa korupsyon. Nagbabalik si Nel Maribuhok. Mas lumakas ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ukol sa isang American businessman na nagsabing hindi natatakot na mamuhunan sa Pilipinas sa gitna ng issue ng korupsyon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa pagbubulgar ng anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects, nanumbalik ang kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas. If we had not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kung walaan niyang ginawang aksyon ang kanyang administrasyon sa flood control projects anomaly, tiyak na iba ang magiging pananaw dito ng mga negosyante. All countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. Sa sidelines ng APEC Summit sa Gyeongju, South Korea, nakapulong ni PBBM ang Hanwha Ocean, isang shipbuilding giant. Tinalakay rito ang panukalang suportahan ng Philippine Navy program sa pamamagitan ng konstruksyon ng submarine base, paglalagay ng local maintenance, repair at overhaul center. Nakausap rin ng Pangulo ang DL Group na nakipagpartner para naman sa pagsusulong ng Small Modular Reactor o SMR projects sa Pilipinas. Ang SMR ay isang compact nuclear plants na maaaring mag-operate ng ligtas at magbigay ng sapat na enerhiya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang umano'y katiwalian at overpricing sa farm-to-market road projects ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways. Sa gitna ito ng kinakaharap na corruption scandal sa infrastructure projects ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inihain ng Makabayan Bloc lawmakers ang House Resolution No. 421. Layo nitong utusan ng House of Representatives sa pamamagitan ng House Public Accounts at Agriculture and Food Committees na magsagawa ng agaran at komprehensibong investigasyon in aid of legislation sa umano'y systemic corruption at overpricing sa farm-to-market road projects ng Department of Agriculture o DA at Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos matukoy kamakailan sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance ang posibleng overpriced at questionabling farm-to-market roads mula 2023 hanggang 2024. Sa resolusyong inihain ng Makabayan lawmakers, kailangan anilang repasuhin ang National Farm-to-Market Network Plan 2023 to 2028 na binuo at isinapinal sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Agriculture Department. Gayun din, lalo na ang makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa lahat ng farm-to-market roads dahil sa posibleng overpricing at katiwalian. Sa gitnaan nila ito ng pagkakalantad ng malawakang katiwalian sa proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, mahalagang maihayag at mapanagot ang lahat ng sangkot dito. Nauna nang ipinahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Public Accounts Committee, maaari ring makapagsagawa ng investigasyon ang Kamara kaugnay ng issue. Si Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian ang nagsabing mayorya ng farm-to-market road projects noong 2023 hanggang 2024 ay nasa Bicol at Eastern Visayas. Dagdag pa nito,
Tinatayang 10.3 billion pesos ang nasayang dahil sa overpricing ng farm-to-market roads. Aminado naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may problema sa isyong ito at iginiit ang pagkakaroon ng audit sa lahat ng farm-to-market road projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauunawaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinaplanong malakihang protesta laban sa korupsyon sa November 30. Ayon sa Pangulo, alam niya kung saan nanggagaling ang galit ng taong bayan kasunod ng naibulgar na anomalya sa flood control projects. Hindi niya siya nababahala sa isasagawang rally, kundi sa mga nag-uudyok na manggulo at gumagawa ng kaguluhan. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. Pabor sa maraming bansa ang paghupa ng trade war sa pagitan ng China at Amerika. Yan ay ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod dito ng nangyaring pulong sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa sidelines ng APEC Summit, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na magkaroon ng 1 year na trade truce. Ayon kay PBBM, kahit papaano ay nawala ang pag-aalala ng mundo sa naging issue ng dalawang malaking bansa pagdating sa kalakalan, partikular na rito ang pagpapataw ng malaking taripa ng US sa Beijing. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti dahil na medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, China at saka US. So yes, I think in the end, it was good that they met, and it was good that they came to some conclusions. We are waiting to see more, trying to get more information. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng import ban ng bigas hanggang sa katapusan ng 2025 ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inaasahan ngayong Lunes, November 3, ay ilalabas ang executive order para sa pagsasapormal ng pagpapalawig ng import ban. Layo ng hakbang nito na mas stabilize ang farm gate price ng palay. Una nang sinuspinde ang pag-aangkat ng bigas, 2 buwan ang nakakaraan hanggang nitong October 31. Hindi na nasurpresa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkwestiyon ng legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa 22-page petition ng isang high school teacher, sinabi niya na ang paglikha sa ICI ay may legal na depekto at halos kahalintulad umano ng Truth Commission na una nang idineklara ng SC na unconstitutional. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aralang mabuti ang pagtatatag ng ICI at handa ang Solicitor General na idepensa ang pagtatatag ng ICI. Kumpiyansa si PBBM sa legalidad nito. But it's not a surprise. Maybe there will be more. We'll see. And we'll just have to explain what it is we're trying to do. And maybe the methodology of it, maybe, is something that needs to be amended. But still, the Solgen will defend us and defend our position in the Supreme Court, and we'll see how it ends. But I'm very confident that we are on safe legal grounds. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Energy sa pamilya ng manggagawang nasawi at nasaktan sa naganap na sunog sa Pagbilao Power Station kamakailan. Narito ang report ni Mia Alonzo.
Sa inilabas na pahayag ng Department of Energy kahapon, ipinaabot ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikiramay ng kagawaran sa pamilya ng nasawing manggagawa sa naganap na sunog sa Pagbilao Power Station sa Quezon. Gayon din ang mabilis na paggaling ng 10 nasugatang personel. Batay sa inisyal na ulat, nagsimula ang sunog sa Unit 3 ng naturang planta noong gabi ng October 31. Matapos ang ilang oras na operasyon, naapula ang sunog ngunit nagdulot ito ng pagkasawi ng isang individual at pagkasugat ng 9 na iba pa. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Ayon sa Department of Energy, 3 sa mga apektadong personnel ay mula sa Thermaluzon Incorporated, habang 7 naman ay mga kontratista. Patuloy ang kanilang gamutan at pagmumonitor ng mga doktor. May nakahanda rin anilang plano para mailipat sila sa mga specialized hospital sa Metro Manila kung kinakailangan. Ayon pa sa ahensya, inatasan nila ang Pagbilao Energy Corporation na tiyaking natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima at ng kanilang pamilya, kabilang na ang komprehensibong tulong medikal, pinansyal at iba pa. Dagdag ni Secretary Garin, nakikipag-ugnay na rin ng DOE sa iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na investigasyon sa pinagmulan ng sunog at upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Binigyang diin din ng DOE na nakatuon ito sa recovery at rehabilitation efforts, hindi lamang ng planta kundi pati ng mga apektadong manggagawa habang sinisiguro ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng empleyado. Tiniyak ng kagawaran na magbibigay ito ng opisyal na update sa publiko sa sandaling may makumpirmang bagong impormasyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Senado ang isang panukala na layong buwagin na ang travel tax batay sa Senate Bill No. 1409 na inihain ni Senator Erwin Tulfo hanggang nitong ipawalang bisa ang mga probisyon sa mga batas na kaugnay nito. Partikular na dito ang pag-ootorisa para sa pangongolekta at pagtanggap ng pondo mula sa koleksyon ng travel tax. Paliwanag ni Senator Erwin, isa itong konkretong hakbang upang matiyak ang mas patas, accessible at makatwirang presyo sa paglalakbay ng mga Pilipino. Alinsunod rin anya ito sa ASEAN Tourism Agreement na pinirmahan ng Pilipinas noon pang 2002 na nag-aalis ng travel taxes sa ASEAN members. Batay sa taya ng opisina ng Senador, ang travel tax sa ngayon para sa economy hanggang first-class passengers ay naglalaro mula 1,620 hanggang 2,700 pesos. Habang ang standard reduced ay may travel tax na 810 hanggang 1,350 pesos. At sa privileged reduced para sa mga OFW dependent ay 300 hanggang 400 pesos. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa ngayon po makikita po natin na may kaunting pagbagal na po ang daloy ng mga sasakyan dito po sa may right side na papunta ng monumento, lalo na dito po sa may U-turn area at gayon din po sa papunta ng Balintawak ay light to moderate na po. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng Norte, as of 7:18 in the morning, makikita po natin dito sa may new NLEX Harbor Link Interchange ay may pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan dito sa may kanang bahagi. Subalit sa iba't ibang bahagi ng NLEX naman mula dito sa may San Fernando, Candaba, Bocaue Toll Plaza, Marilao at Balintawak Toll Plaza ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa part of Service Road sa Cebu City, maluwag rin po ang lagay ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Suspendido ang pasok sa mga paaralan sa Mimaropa at Visayas Region mula ngayong araw hanggang November 4 at 5 dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Sa Mimaropa, kanselado ang pasok sa mga bayan ng San Jose at Ferrol. Sa Central Visayas, mayorya ng pasok sa pampubliko at mga pribadong paaralan sa Bohol habang sa Cebu ay kanselado ang klase sa lahat ng antas. Sa mga lalawigan at bayan sa Eastern Visayas, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at mga pribadong paaralan
kung saan karamihan ay tatagal hanggang bukas November 4. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang mga paaralan sa Negros Island region. Sa Western Visayas at Iloilo Province, mayroon ding mga eskwelahan na magpapatupad ng suspensyon ng klase mula ngayong araw hanggang bukas sa lahat ng antas sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan. Samantala sa Caraga Region sa Mindanao, mayroon ding suspensyon ng klase sa Butuan City at Agusan del Norte. Ibinahagi ng Office of Civil Defense ang listahan ng lahat ng mga paaralan na nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase ngayong araw at maaari ring bisitahin ng publiko ang mga social media account ng mga lokal na pamahalaan para malaman kung mayroong suspensyon ng klase sa kanilang mga lugar. 3 beses na nagbuga ng usok ang Bulkang Kanlaon kahapon, November 2. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, unang nagbuga ng nasa 300 meters mula sa crater na usok ang Kanlaon ng 7:30 a.m. hanggang 7:42 a.m. Habang ang kasunod naman ay mas mataas na pagbuga na 400 meters mula sa crater ng 1:48 p.m. hanggang 2:25 p.m. na mas mahabang oras kumpara noong umaga. Ang huling buga ng usok naman ay nangyari ng 9:15 p.m. at tumagal hanggang 10:33 p.m. Sa ngayon nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Nakapagsagawa na ng unang landing ang A330neo Airbus ng Cebu Pacific sa Puerto Princesa International Airport kahapon, November 2. Ito ang kauna-unahang landing ng wide-body Airbus ng naturang airline sa Palawan. Ang A330neo ay isang malaking pampasaherong eroplano na kayang magsakay ng nasa higit 400 mga pasahero. Simula kahapon, 4 na araw ng babiyahe ang wide-body Airbus mula Palawan hanggang Ninoy Aquino International Airport at pabalik. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Director General Retired Lieutenant Colonel Raul Del Rosario, ang paglapag ng A330neo Airbus sa Palawan ay nangangahulugan na malayo na ang naging improvement ng regional airports. Nagpaplano ng winter support program ang Ukraine para sa mga Ukrainians sa panahon ng winter. Sa impormasyon, ibinahagi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, kabilang dito ang financial support, kagaya noong nakaraang taon. Meron din anyang tinatawag na UZ3000, kung saan magbibigay ng pamahalaan ng libreng sakay sa mga ruta ng railway ng 3,000 kilometro. Gayun din ang pagpapalawig ng mga medical program sa ilalim ng Ministry of Health. Kaugnay nito, iprinesenta ni na Ukraine Prime Minister Julius Virindeko at Social Policy Minister Denis Ulyutinim kay President Zelensky ang mga plano. Walang plano si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na i-dissolve ang House of Representatives ng Japan. Sinabi niya ito sa isang press conference sa South Korea sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit nitong weekend. Ayon kay Takaichi, dapat muna niyang pagtuunan ng pansin ang mga programa na magbibigay solusyon sa mga isyong kanilang kinakaharap, partikular na sa ekonomiya. Kabilang na dito ang pagharap sa inflation. Samantala, sinabi rin nito na ipatutupad niya ang napagkasunduan ng taripa ng United States of America at ng Japan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Ephesians, chapter 4, verse 26 na nagsasabi, "Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath." Good morning, Kuya! Siyempre magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kasambahay. O, di ba? Ang ganda, wala rin akong kasama dito. Anong gagawin natin dito? Mag-isa lang tayo. Nasaan yung mga kasama ko? Nag-iisa. Ikaw talaga. Siyempre, first Monday ng November, hindi kami mawawala. Oo, bawal Timpla lang kami ng coffee. Pero ano ba yung mga niready yung coffee? Sa akin, black coffee.
Macho ng mga coffee ng mga Sana macho. all kaya na mag-black ka. Kasi ako hindi ko pa kaya ng black lang. Walang Kailangan may cream or kaya may milk. Kasi pinapanindigan niya na yung macho siya kasi. Siyempre naman, black Hanggang coffee. sa drinks. Oo, pero eto, asan mo ba si Joshua at si Ira? Kasi parang kulang tayo nga. ngayon. Hello, shout out, Joshua and Ira, where are you? Where are you Out guys? din sa inyo. Hello. Andito kami ni Joshua. Ayan. Ay, busy si Broski. Joshua, ba't ka Busy Dito muna ako kasi naka-long sleeve ako eh. Sa ref. Malamig. Ito daw yung iyahain natin today. Pero syempre, Initan. kailangan time check muna. Ano ba yan? Bakit Akala- na nagaling? Time check muna. Ang galing sa ref. 7. 7-1. Ano na? Mali na naman to eh. Pero 7:34 na. Manual talaga tayo. Ayusin natin mamaya. Pero 7:34 na mga kasambahay. Gising na. Yes! Tama na. Malamig-lamig pa yung orasan natin, pero katulad ng malamig na orasan, malamig na rin po ang panahon ngayon dahil November 3 na, pero remind po muna namin kayo mga kasangbahay na mag-iingat po, lalo na may bagyo po uli ngayon sa bansa. Naku, tama ka dyan, Celine. At ayon po kasi sa forecast, no, mga kasangbahay, possible po na maging typhoon ang bagyong Pino, kaya doble ingat po, lalo po dun sa mga affected areas. That's right. Maging alerto po at updated sa lagay ng bagyo at make sure na palagi kayong may emergency kit. Liban po sa banta ng bagyo mga kasambahay, meron pa tayong iba pang advisories for today. Attention po muna para sa mga magigiting nating OFW. Kasabay ng pagdiriwang ng National Shelter Month, muling binubuksan ng Department of Migrant Workers, Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund ang pagtanggap ng aplikasyon para sa ating mga overseas Filipino workers na nangangarap magkaroon ng sariling tahanan. Kailangan lamang na aktibong Pag-ibig member na may hindi bababa sa 24 months na contribution, 18 to 65 years old. At dapat po walang sariling bahay at hindi pa nakakakuha ng pabahay mula sa government. Sa mga interesado, scan lamang po ang QR code para sa application process. O kaya, ay bisitahin po ang official Facebook page na Department of Migrant Workers. Yun. At Sana all! sana all. At ito naman another good news, Good news sa mga kababayan natin sa South Korea. Simula ngayong araw ay bukas na po ang SSS Seoul Office para magbigay po sa inyo ng serbisyo. Magpunta lamang po sa Philippine Embassy sa number 80 Wennamu-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea. Every Sunday to Thursday po ito, 9 a.m. to 4:30 p.m. Pwede rin kayong magpadala ng email sa korea@sss.gov.ph. Yes, at dagdagan natin ang good news. Siyempre, ang good news, yung tumataas yung sweldo. Ayan, good news po sa mga teachers sa private sector. Dahil ayon po sa DepEd Order number 31 Series of 2025, tumaas na ang teacher salary subsidy mula 18,000 pesos to 24,000 pesos simula po school year 2025 to 2026. Ang benepisyong ito po ay para sa mga guro sa pribadong paaralan na nagtuturo po sa mga education service contracting grantees sa ilalim ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Program. Para po sa kompletong detalye, i-check lang ang official Facebook page na departmentoфeducation.ph. Uy, ang saya naman. Sana all din. Good news. Ito naman, abiso naman po sa mga motorista, sasalubungin ng big time oil price hike ang unang linggo ng Nobyembre. Sa pagtaya ng oil industry players, 2 pesos and 50 centavos to 2 pesos and 70 centavos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos naman ang price increase sa gasolina. Habang ang kerosene naman ay posibleng tumaas ng hanggang 2 piso at 10 sentimos kada litro. Kaya
magpa-full tank na po kayo bago ipatupad ang big time oil price hike bukas. Ang laki! Yan ang bad news. Ang laki. Kanina good news yung mga balita. Binawi yung taas ng sweldo. I-sandwich method natin. Good news naman ngayon. Ito po, good news po sa lahat ng minors naman po dahil meron pong handog na libreng sakay ngayong araw ang Metro Rail Transit o MRT3 para po sa 17 years old and below bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Children's Month. Nagsimula po ito kaninang 7 a.m. hanggang mamayang 9 a.m. po. Para po yan sa morning schedule at from 5 p.m. to 7 p.m. naman po ang afternoon schedule. Ang libreng sakay ay tugon po ng MRT3 sa hiling ng National Council for the Welfare of Children para po sa espesyal na okasyon at bilang pagpupugay sa kabataang Pilipino. Wow! Perfect! Eto, dugtungan natin yan, Ira, dahil kaugnay pa rin ng National Children's Month. May handog po na free admission ang Intramuros Administration para sa lahat ng mga bata at estudyante na 17 years old and below. Sa November 30, araw po ng Webes, libre kayong makakapasok mga chikiting sa mga sumusunod na museum. Fort Santiago, Casa Manila, Museo de Intramuros, Centro de Turismo at Baluarte de San Diego. Para sa iba pang update, i-check lamang ang Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ay, ang ganda dyan. Puntahan niyo yung Baluarte de San Diego. Perfect. Ito another good news, magandang balita po para sa mga Makatizens. Pasado na po ang City Ordinance 2025-A025 na magbibigay ng enhanced benefits at protection measures para sa lahat ng registered persons with disabilities sa lungsod ng Makati. Sa ilalim nito, makatatanggap ng 6,000 pesos annual cash incentive mula po sa pamahalaang lungsod ang mga kwalipikado at nakarehistrong PWD sa Persons with Disability Affairs Office ng Makati Social Welfare Department. Hatiin ito sa 2 batches. Ang unang bahagi ay matatanggap tuwing July at sa December naman ang ikalawang bahagi kada taon. Bukod dyan, meron ding matatanggap na 10 kilong bigas na rice subsidy ang mga benepisyaryo bawat quarter ng taon. Ipatutupad ang ordinansang ito simula sa susunod na taon. Yun, para sa mga PWDs na taga Makatizens. Ito po ay good news para po sa inyo. Saya naman dyan sa Makati, be. Sana sa ibang lugar din, di ba? Oo. Pero maliban po sa Makati, may good news din po para sa mga senior citizen ang Pasay City. Dahil po narito na ang schedule ng distribution ng social pension para po sa linggong ito. Ngayong araw, maaari na pong makuha ang pensyon ng mga senior citizen ng Barangay 193. Bukas naman po nakaschedule ang mga taga-Barangay 194. Sa Miyerkules po, November 5, pwede na pong makuha ang cash assistance ng mga lolo at lola sa Barangay 195 at 196. Habang ang Barangay 197 naman po ang nakaschedule sa November 6. At sa Biyernes po, maaari nang kunin ng mga senior citizen ng Barangay 198 to 200 ang kanilang social pension. Sa mga magkiklaim po, huwag pong kalimutang dalhin ang mga sumusunod. Una po ay ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen po ang kukuha. Pero kung representative lang naman po ang kukuha, kailangan niyo po ng authorization letter, photocopy ng valid government ID ng authorized representative at original OSCA ID ng senior citizen. Maaari pong kunin ang inyong social pension sa OSCA office from 8 a.m. to 4 p.m. And for other inquiries, pwede naman po kayong tumawag sa 8804-0976 o 8846-7703. Sana po ay na-screenshot nyo po yung mga schedule po natin saan para hindi kayo malito po ng araw. At kung hindi nyo po natandaan, pwede nyo naman pong i-check po sa kanilang Facebook page. Right. Yeah. At announcement naman po mula sa Land Transportation Office. Meron pong kumakalat ngayon na mga peking website ng LTMS. Kaya
mahigpit na paalala ng LTO sa publiko, huwag basta-basta magkiklik sa mga link na natatanggap nyo through text messages. Tandaan po ninyo na hindi nagpapadala ang LTO ng text message na may link tungkol sa traffic violation. Para makasiguro, dumiretso lang sa mga official website ng LTO na makikita nyo po sa inyong mga screen. Pwede nyo pong i-screenshot or picturean itong mga link na ito. Kung may kahina-hinalang mensahe naman kayo na matatanggap, i-report nyo agad sa Action the Spot sa numerong 0929-292-0865. Tama yan, no? Na-text ka ng LTO, meron kang fine, pero wala kang sasakyan. Kahit motor, nagulat ka. Tapos naniwala ka naman. Naniwala ka, yun lang. At yan po, mga kasangbahay, ang atin pong mga advisories for today. At ngayon, magbalik tanaw naman po tayo sa ating kasaysayan. Year 1957 nang gumawa ng Out of This World na kasaysayan ang isang aso. Siya po si Laika, ang space dog mula sa Russia na unang living creature na ipinadala sa Earth orbit sakay po ng Sputnik 2. Balikan po natin ang kanyang makasaysayang paglalakbay sa Today in History. November 3, 1957, inilunsad ng Soviet Union ang Sputnik 2 satellite patungong kalawakan, lula ng isang aso na pinangalan ng Laika. Ang asong ito ang naitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang living creature na nakapag-orbit sa ating daigdig. Si Laika ay isang maliit na babaeng asong kalye na kabilang sa kinolekta ng mga Soviet scientists sa syudad ng Moscow. Isa itong mixed breed ng Husky at Spitz na nasa 3 taong gulang at tumitimbang lamang ng 6 na kilo nang ito ay ipadala sa Earth's orbit. Ang unang ipinangalan sa aso ay Kudryavka o Little Curly, ngunit dahil sa malakas itong tumahol ay tinawag na lamang ang aso na Laika o Barker. Kasama ang ibang mga aso ay sumailalim si Laika sa iba't ibang uri ng test upang malaman kung nababagay sa isasagawang Soviet space program. Sa huli ay napili ng mga Soviet scientists si Laika dahil sa kakayahan nitong makatagal sa gutom at sa napakalamig na temperatura. Bandang alas 5:30 ng umaga ay inilunsad ang Sputnik 2 satellite mula sa Baikonur Cosmodrome, sakay ang asong si Laika. Nang makarating sa orbit ay pumalya ang cooling system ng capsule at hindi na nakontrol ang pagtaas ng temperatura. Pagkatapos ng ikatlong pag-orbit ng satellite sa Earth ay hindi na nakayanan ng aso ang matinding init at binawian na ito ng buhay. Matapos ang isinagawang programa at eksperimento ay nagkaroon ng ideya ang mga scientists na maaaring kayanin ng katawan ng tao na mabuhay sa space. Inalala naman na naging bahagi ni Laika sa space program at noong 2008 ay isang estatwa ang ipinatayo para sa kanya sa Star City sa Moscow, Russia. Actually, 3 pala silang pinagpipilian yan. Si Laika, si Albina, tsaka si Mushka. Si Laika yung napili kasi siya yung calmest, tsaka siya daw yung pinaka-photogenic. Ay, wow! Factor pala yun. Pati dito may Photogenic pala pag photogenic ka. Napipili. Factor Kaso yun pala nga yun. lang, siya nga yung calmest, siya yung most photogenic, pero siya rin yung alam nila na hindi na makakabalik. Kasi si Albina daw, nakaabot na siya sa edge ng space, tapos nakabalik pa siya. Dahil kinaya niya, ang sinabi ng mga scientists, hindi natin pwedeng pakawalan to. Kailangan mag-breed pa ng mga ganitong klase ng aso para naman sa ground testing nila na gagawin pa. Kasi ang lakas daw nung resistensya ni Albina. So, ang ginawa nung nakaabot siya sa edge ng space, pinabalik siya dito sa... Nung nakabalik siya dito sa mundo talaga, dito sa land, pinag-breed lang siya ng pinag-breed. Yun lang yung naging trabaho ni Albina. Tapos si Mushka naman, yun nga, sa groundwork siya, dun sa control, dun siya tinitest. Tapos si Laika yung talagang pinadala doon. Tapos one way lang. Nakakalungkot. Pero sinerge ko din kasi kung ano ba yung ginawa ni Laika bago siya talaga mapadala sa space. Meron din pala siyang training na pinagdaanan. Akala natin, no, o sige, sumakay ka dyan. Tapos punta ka na doon, no? Pero hindi. May training siya bago siya ipadala. So, nung una, tinitrain siya na makapag-stay lang sa isang confined na space. Kasi daw, di ba, kapag dinala siya sa space, maliit lang naman yung lugar niya, hindi siya makakapag-roam around. Tapos, kapag daw pala ang isang aso,
matagal siya nakastay sa isang confined na space, hindi siya nakakadumi. Ayaw niyang madumi. Kahit daw painumin ng laxative, hindi pa rin siya nadudumi. Siguro nag-a-adjust pa yung katawan ni Laika doon sa space. Tapos tinatry din siya na ilalagay siya sa isang confined na space, naka-seatbelt siya, tapos paikutin ng paikutin, parang centrifuge. So imagine mo, ako nga, umikot lang ako ng maraming beses, tapos siya, hilong-hilo na siya. So, pine-prepare talaga siya kung ano yung mangyayari sa kanya dun sa space. Yun nga lang, hindi ganun ka naging effective yung training niya. Kasi nga, di ba, palabas pa lang siya, nasunog na siya. Oo, dahil sa hyperthermia. Sobrang init. Tsaka kumbaga naging rin siya, global icon na sinasabi. Kasi noong 2018 din, in-honor ng NASA si Laika kasi merong ginawang educational na series about kay Laika na tinuturo niya doon about yung, parang sinasabi niya na isa siya sa mga pioneer sa space exploration. Tapos parang nagtuturo siya about sa space na ang tinuturuan niya is for children. So may mga ganun siya. Tapos yung pagiging global icon din niya nasa mga newspaper siya before, tapos nasa mga stuff all about children, ganyan. Tapos ayun nga, ang dami niyang kumbaga kasing benefits din pagdating sa space exploration. Isa nga sa nasabi dito is yung data na nakuha ng space exploration niya. Kung ano daw yung mga effects ng space flight sa mga living organisms. So significant pa rin yung kumbaga yung naging sacrifice ni Laika dun sa sa pag-explore niya sa space na nakatulong sa mga future na human space travel. Dahil sa kanya nakapunta si Yuri Gagarin, di ba? Doon, dahil sa kanya nalaman. Pero nung time na yan kasi hindi pa daw talaga masyadong active yung mga tao sa animal rights. Kaya rin parang nagawa yung mga animal testing na to sa space exploration, naging alay si Laika. Kaya yung scientist na nag-train din kay Laika dito, sobrang sising-sisi siya. Sinabi niya na parang dun sa mga nagawa niya, si Oleg Gazenko yung pangalan niya, sobrang pinagsisihan niya yung ginawa niya na yun kay Laika. Tsaka dun sa mga dogs pa na naisama dun sa space exploration. Pero marami nag-protest sa UK, tapos sa New York, nag-protest sila na against sila dun sa animal testing for space exploration. Tama. Akala ko may sasabihin pa yung historia natin dito Nalungkot ako. Pero yun nga, medyo late na rin yung recognition sa kanya, no? Late na yung recognition na ginawa sa kanya. Pero okay na yung late, at least meron, di ba? Pero this time, kasambahay, kumustahin muna natin ang isinasagawa ng mga MCGI Weekly Medical Mission sa Orion, Bataan. Naroon si Brad Cedric Sorbito. Good morning, Brad Cedric! Yes, good morning Kuya and good morning po dyan sa inyo, Sistine. Live na live po tayo at nagbabalik po tayo dito sa ating MCGI Clinic. Dito po yan sa Barangay General Lim, Orion, Bataan. At simula po ganinang alas 5 na po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdating dito po ng ating mga kababayan dito sa ating area. At kasama nga po natin dito ngayon po si Nanay Corazon. Kamustahin po natin si Nanay Corazon. Kamusta po, Nay? Okay lang po. Nay, bali maitanong ko lang po, paano niyo po nalaman po na magkakaroon po tayo ng medical mission ngayong araw po? Nalaman ko po to sa kapitbahay po namin. Tapos sabi niya, baka gusto mo sumama. Sige ka ako, gusto ko dahil matagal na akong gusto magpabunot ng ngipin. Ang problema lang, nagiging mataas yung aking dugo. Ito ngayon, sa totoo lang, pangalawa ko sana ang pamunta dito. Dahil yung una, nasa plaza po kayo noon. Ako nagpunta rin. Ang kaso naka-4 na BP, hindi na po ako nabunutan dahil mataas ang aking blood pressure. Ngayon naman, sabi nila, meron daw nga diyan sa center, sa plaza. Ang kaso, sabi sa akin uli, hindi raw tuloy at dito raw sa taas. Saan ka ako sa taas? Sabi ko, dito raw sa simbahan ng MCGI Care. Sabi, sige, malayo ba yon? Sabi ko, hindi, sakay na lang tayo, baka naman ako malayo. Ayun pala, malayo nga din. Kaya lang, may nagpagawi ritong tricycle na dito rin pala pupunta. Kaya nagsumakay kami. Kaya nagpasalamat din ako dahil hindi na kami napagod na lumakad. Kaya sabi yung nag-aya sa akin, agahan natin alas 4. Ano ka, alas 4? Wala pa yung mga mangbubunot ng ngipin? Sabi ko.
Pero anong oras? Alas 5. Kaya pumunta sa bahay namin, tulog pa ako. Kaya sabi ko siya nang gising. O sige, gusto ko talaga magpabunot ng ngipin. Kaya andito nga kami ngayon. Ngayon kasama ko, hindi pa nakain, pero ako kumain na. Dahil baka na bumabunutan sa kanan ako, di awa naman ng Diyos, mababa yung aking dugo. Salamat po sa Diyos, Nay. Ngayong araw po, matutugunan na po yung problema niya po. Baka meron po kayong hikayat po para sa ating mga kasambayan. Una po sa lahat, ang mga bumubuo ng MCGI Care ay nagpapasalamat po kami sa mga taga rito sa General Lim. Ako na po ang unang magpapasalamat dahil nakikita ko ang inyong mga serbisyo ay maganda. At meron po kayong magandang puso sa mga taong may hihirap na kagaya namin. Dito sa General Lim, Orion, Bataan. Bukod po sa lahat ay natutuwa po akong makita ang mga mayroong ang project na ito dahil malaking bagay ang may tutulong niyo po rito sa General Lim, Orion, Bataan. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat po na naritong nagbibigay ng serbisyo. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. Ayan po si Nanay Corazon. At Sistine, awat tulong po ng Diyos, lahat po ng ating registered patient po ay maseservisyohan po natin ng libreng-libre po dito sa ating MCGI Clinic. At update po sa ating mga bilang po ay meron po tayong 79 registered patient po. Meron po tayo sa medical consultation na 17. Meron din po tayo sa pediatric consultation na 16. Sa dental naman po ay meron po 26. Sa free reading glasses naman po ay meron po tayong 6. At ang haircut naman po ay 14. Yan mga sambahay, patuloy po namin po kayong hinihikayat dahil hanggang 9 a.m. po tayo, naka-open po ang ating registration. Sa mga sambahay po na nais po magpakonsulta, tara na po mga sambahay at libreng-libre po dito po sa ating MCGI Clinic. At ito muna po ang update po sa ating MCGI Clinic dito sa Bataan. Balik po sa inyo, Sistine. Salamat po sa Diyos, Brad Cedric Sorbito, live na live dyan sa General Lim, Orion, Bataan. And syempre, huwag natin kalimutang pasalamatan ang lahat ng volunteer doctors natin na palaging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan sa Bataan. At syempre, sa MCGI Law Center na pwede namang lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang mga legal concerns. And shout out din sa buong MCGI Medical Team staff. Di ba meron silang physical therapy? Meron sila. Kompleto tayo, sabi nga ni Nanay. May dentist na sila, di ba mga dentist? Good morning po sa inyo dyan. I-greet mo yung mga lawyers. Ay, mas mga lawyers natin. Magandang umaga po sa inyo. Sa legal services, hello po sa inyo. Shout out yan. Shout out lahat, walang may iwan. Ito naman, iba't ibang mga lugar na ang nabot ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic sa patuloy na pag-iikot nito upang maghatid ng libreng serbisyong medical. At kamakailan ay muli nito binalikan ang Baguio City. Panoorin natin to. Kahit masama ang lagay ng panahon, may magandang balitang dumating sa ating mga kababayan sa lungsod ng Baguio. Sa tulong ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, ang MCGI Coordinating Center ay pansamantalang nagmistulang isang health center. Maaga pa lang ay pumila na ang mga residente mula sa iba't ibang barangay, mga bata, matatanda, driver at street vendors. Lahat ay may kanya-kanyang kwento ng pangangailangan at pag-asa. Libreng salamin para sa mga malabo ang paningin. Libreng bunot ng ngipin at check-up para sa mga walang pambili. Ngiti at yakap para sa mga sabik maramdaman na may nagmamalasakit. Gusto ko talagang ipatanggal na tong ngipin ko para hindi na siya masyadong masakit. Kuminsan pagka yun, kumikirot na siya, nag-ano na ka ng methynamic para mabawasan yung sakit. Kailangan magpabunot na tayo ng ngipin. Kaya naano ko yung inyong mission na may free kayo na dental. Kaya pumunta ako ngayon dito. Malaking tulong ito, lalo na sa mga
kababayan natin o mga kabarangay natin na wala po talagang kakayanang magbayad sa mga pribado o sa mga hospital na may bayad po talaga. Itong medical missions nyo is free po talaga siya sa lahat. Sa ngayon, nakatanggap po ako ng salamin para po sa reading classes po namin. Po sa amin na mga kapuspalad na hindi po kami makapagpa-check up po ng libre. So ang medical mission po na ito ay laking tulong po para sa amin. Sumakit, tulong ko awan. So nga, plano nga ipabag-ot ng maawan di sakit na ay amon ko nakman. Diamar nga na po Diyos, Panginoon ako. At dati pagpabag-otan, magpagamutan, mga libre, yamanin. Basta rin trabaho na nagigay ko. Ang basa at Biblia ko. Nagigay ko. Ni Apo Diyos, nagigay apostoles na. Kasta mo iti trabaho na hindi. Tanda agad-agas, di ko. Di timpo na. Nasaya at masaya. Praise God Panginoon. Katuwang ang lokal na pamahalaan, tinutugunan ng programang ito ang mga pangangailangang matagal nang hindi natutugunan. Hindi lamang libreng serbisyo ang naiwan sa Baguio, kundi ang alaala ng kabutihan at inspirasyon. Ang mga magulang na nakahinga ng maluwag dahil may nag-alaga sa kanila, ang mga volunteer na mas lalong na-inspire na maglingkod. Patunay na sa bawat pagtutulungan at pag-abot ng kamay, laging may pag-asa. At sa Baguio City, ang pag-asang ito ay malinaw na muling nasilayan ng marami. Yun. At syempre, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Palagi yung mga mabubuti nating gawa, no? At laging present dyan ng MCGI. Kaya sana po dun sa mga kasama natin na laging volunteers pumupunta sa ating mga kababayan, huwag silang manghimagod sa paggawa ng mabuti. True. That's right! Kaya sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng mga serbisyong medikal, basta antabayanan nyo lang po yung ating mobile dental and optical clinic na darating po sa inyong mga lugar. Pwede nyo pong i-check sa atin pong Facebook page sa MCGI Cares para makita nyo po yung mga schedule. At kanina napapag-usapan natin, nagsimula lang siya isa, tapos ngayon ay biglang naging tatlo. Nung nakaraan, nire-report natin 5 na. Ngayon, nabalitaan natin kay Kuya, si Kuya mismo nagsabi, 6 na yung nag-ooperate na mobile dental and optical clinics. Kaya salamat sa Diyos na dumadami pa yung mga ganito nating nagagawa para mas marami rin yung maabot nating mga tao. At saka, pinagpapasalamat natin yung mga local government units na pinapayagan tayo na gumawa ng mabuti dun sa lugar nila. At ayun, suki nga natin din ang Baguio, no? Salamat sa Diyos. At mga kasangbahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil mamaya po ay makakasama naman natin ang ating special guest for today. Kung sino po siya, abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Good Morning, Kuya! Mga kasangbahay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. At dahil Monday ngayon, meron po tayong makakasama ulit na isang kilalang personality. Oo. Tsaka balita ko, daw na ito, pogi. Pogi nga daw. Ang lakas ng dating. Uy. Grabe. Sabi ko nga kay Ian, wag na kami pumasok, baka masobra ng mga dito, ng mga pogi dito sa Asa na ba? Kasi anong aros na Oo nga, saan ba siya? Meron tayong guest ngayon talaga na talagang daw pogi talaga. Tapos kailangan talagang kiligin ako dito. Matipuno. Ay! Ako ba yung hinahanap nyo? Momo! Parang ewan to. Pero parang hindi naman kami nalalayo ni Joshua Patingin nga po, side by side nga natin. Tignan ko nga. Naku! Joshua Juniso 2.0! Alis na ako? Wala na, doon ka na. Grabe naka-long sleeve pa kami pareho. Oo Grabe Grabe. Parang familiar po kayo sa akin. Ay! Kaya po si The Beard Man. Ayun, pala. Ay, oo, sikat po siya mga kasangbahay.
Kasambahay sa Facebook. Pero ano po ba ang real name po ninyo? Yung poging-pogi na Wait lang, baka lumabo din yung mata. Hindi na niya inubad. Para magkamukha kayo. Ako pala si Arvin Villamartin. Pasensya na kayo. Mahihain talaga ako eh. Talaga? Parang di naman. In-invite nga ako dito. Sabi ko, nag-aalangan ako pumunta kasi nahihiya ako. Sabi ko, ano bang gagawin? May pagkain daw. Sabi ko, sige, may pagkain pala. Kaya pumunta na ako rito. Ayan. Grabe naman. Ganun ba talaga pag pogi mahihain, no? Nakaka-sarap po kayo. Ano ba? Parang ewan to. Pero pag yung mga pogi ba, may certain almusal ba pag pogi? Oo nga. Alam mo, kadalasan talagang almusal ng mga pogi. Ano yan? Meron? Alam mo yan. Kadalasan inaalmusal ng mga pogi, talagang mga silog yan. May Silog? Ano, may specific silog ba ang mga pogi? Kasi kadalasan talaga, pagka mga pogi, ang hinahanda dyan, tosilog. May tosilog. May tosino ba kayo dito? Meron po para sa inyo. Nagdala talaga kami. What ako incident. Ikaw yata may dala nito. Oo, ayan. Pero ito talaga yung master yung lutuin. Yes. Mahirap to lutuin, ha? Pero na-master ko yan. 10 taon kong pinag-aralan ng pagluluto ng tosino. Pero sige po, gusto niyo po ba na i-start na po natin yung pagluluto? Simulan na natin. Banggitin muna natin yung mga ingredients na kailangan natin po, no? Sige po, meron, bukod kasi sa tosino, mga kasangbahay, gagawa rin siya ng fried rice. So meron tayong, syempre, kanin, meron tayong bahaw. Pero parang kanina lang ito niluto. Tapos meron tayong eggs, meron tayong garlic, meron tayong asin at seasoning. At syempre, yung tosino natin. Sige po. Nakakapogi daw kasi pag marunong magluto no? Oo nga. Hindi naman sa pagyayabang, ha? Pogi points. Pero first time ko gagawin to. Sana mag-sumablay to, ha? Paano ba ito? Fingerprint ba to, ha? May password yan. May password. Voice command. Ayan. Hindi rin pala niya alam. Okay lang. Hindi natin alam lahat. Yarn. Sige po. Okay. Simulan na natin. Simulan Ano ba na natin. una? Siyempre, una nating lulutuin ngayon ay fried rice. Okay. Sinangag. Ang una natin gagawin, bawang. Ito po. May bawang na tayo, pero may slice na tayo. Yan, yung minced garlic. At change pan tayo. Oy, oo nga, kasi nga maliit Para mas marami naman. Para mas maraming makakain. Bitin naman yung ganong konti. Nagkakanin ba pag pogi? Konti lang. Konti lang? Konti lang. Lagyan natin yung bawang kahit na kahit na hindi pa masyado mainit para lumabas talaga yung niya, yung aroma niya yan. Mga ganun-ganun pa. Wala mo naman talaga. Yan, Dagdagan pa po ba natin ng konting oil? Pwede, no? Ay? Okay na to? Okay na pala? Huwag na lang. Kinabahan siya kasi ang gwapo nung nagluluto. Ano ba? Buhos na, si Syra. Habang inihintay natin yung mantika, may trivia daw kasi na to. Pinadala lang ngayon. The Beardman. Alam nyo ba, itong si The Beardman ay sumali siya nung May 2020, tama ba? May 2020 sa UNTV Lockdown Diaries segment during the pandemic. At nanalo pa siya. At doon, nakausap po niya si Kuya Daniel, di ba? Doon ka nag-umpisa ba mag-vlog after nung diaries na yun? Actually talaga, malaki talagang part ng UNTV sa sa pagiging, kapag start ko ng, naiiyak ko lang. Issue. UNTV talaga ako nag-start na sumali sa Lockdown Diary. Tapos pati yung Beardman na pangalan. Kaya yung yung title card, pagka pinapakinggan ko, si Kuya Daniel yung The Beardman. Tapos nakausap ko pa si Kuya Daniel noon. Kuya Daniel, artista na ako. Good morning po, Kuya. Siyempre kay Ate Arlene, good morning po sa inyo. Pero yun nga, pwede mo ba ikwento yung experience naman during that interview with Kuya? Yung pandemic kasi na yun, grabe, napaka hirap dahil hindi ka makalabas, lockdown. So meron yung UNTV na lockdown story. Si-share mo yung lockdown na nangyayari sa inyo, sa bahay nyo. So, doon yun nag-start. Anong kwento nyo po noon, nung pandemic? Ayun, bali, lahat kami, syempre, tinamaan din ng COVID. Tapos, yung time na yun na may nag-reach out nga sa akin sa UNTV, baka daw gusto kong itry sumali. Napapanood ko na rin naman yun. Talagang gusto ko na rin talagang sumali during that time.
Ngayon tapos, nakausap ko sila. Sabi ko, di nagpasa ako ng entry ko. Nung isasalang na ako para for interview kay Kuya Daniel, ang sabi sa akin, ano bang magandang pangalan mo sa on screen? Nagamit na yung Piolo Pascual. Sabi ko, iba na lang. Sabi ko, mag-iisip ako. Pero tumawag sa akin si Victor Cosare. Uy, si Boss B. Sabi ni Victor Cosare, ito for the record sabi ni Victor Cosare, Beardman na lang ang pangalan. Yun, nag-stop yun. Pero dati pa po talaga kayo nagpapabigote sa Balbas? Dati pa. Kasi tinatakpan ko. Gusto ko matakpan na ng beard kasi nahihirang na ako Okay. Requirement pala yun. Required yun. Pero gusto ko malaman, ano naman yung parang naging inspiration? Bakit ganong klaseng content yung nagawa mo Ano sa ba vlog? talaga yung niche mo po sa content? Anything naman siya na comedy. Na vlog namin. Nung time na yun, ang dami nagko-comment. Sabi niya, ba't hindi mo itry yung pogi content? Sayang matsura ka eh. Ay, oo nga naman. May itsura lang, grabe. Ang dami nagko-comment ng ganun. Sabi ko, ang gugulo niyo. Ayun. Sige, titry ko na yung pogi content. At ayun, nakita naman nila, si effortless eh. Oo. Parang, Ano ba yun? ang pungay ng mata. Grabe. Sabi nila, try mo yung pogi content. Ayun. Paano po kayo nag-iisip ng content? Parang ano ba Natural to? nga lang yan. Talaga, ako na rin magsiset kayo ng camera tapos gagawa na kayo ng content. Yung asawa ko, laging nasa behind the camera. So walang script talaga at all? Idea lang? May idea, tapos yung batuhan namin, parang natural. Natural na lang. Very nice, no? Tapos nasa likod lang siya. Ayan! Shout out! Pagka yung arte ko medyo masabi niya, galingan mo, yung mga pagganong-ganong ko doon, talagang natural yun. Okay na siguro to. Ayan, sige po, dito po. Dito na po. Sige, dyan nalalagay. Yan. Kaya siya talaga yung nasa likod ng camera. Ito naman usapang sa pagbablog naman. Sa experience nyo naman, sa buong karir nyo sa pagbablog, ano na ba yung pinaka masasabi nyo memorable or notable experience nyo sa pagbablog? Para sa akin talaga, wala na sigurong mas memorable pa doon yun nga, yung sumali ako sa UFTBO kasi nakausap ko si Kuya. Kasi, talaga isa ako sa mga scholar dati ni Kuya sa La Verdad. Kaya yung mga video editing, mga paggawa ng skit, doon ko rin talaga yun natutunan. So malaking part talaga yung yung naging scholar ako dati ni Kuya Daniel. Ayan si Kuya. Ano yung interview? Medyo wala pa ako itsura niya nga. Parang ako sa shell niya. Pero ano po yung mga hindi po alam ng mga viewers nyo? Karamihan po, especially dun sa behind the scenes. Kayo ba medyo, kasi karamihan po sa mga kilala ko, kunwari mga comedian po, ganyan, tahimik lang sila po talaga in real life. Parang hindi talaga sila ganun kakwela. Kayo po ba? Ganun ba kayo? Tahimik na siya. Ako talaga, hindi nila alam. Behind, alam nyo naman kanina, di ba? Behind the scenes, tinakabahan talaga ako. Talagang mahihayin talaga ako pagdating. Talaga po? Kasi siguro malaking tulong na din yung pagbablog. Kasi pag nagbablog ka, wala ka namang audience eh. Camera lang, tapat mo lang sa sarili mo. Tapos i-upload mo na lang ng nakapikit kung nahihiya ka, di ba? Ganun lang naman siya. So parang kahit mahihain ka, pwede kang pwede ka talaga mag-vlog. Yun, siguro yun. Yun siguro yung isa sa, kala nila pag komedyante ka, ganun, bibo-bibo ka. Bibo kid everyday. Hindi ganun. Sa bawat content naman, kunyari sa ginagawa mong video, ano naman yung inspiration mo sa bawat skit na ginagawa? Correct. Siguro malaking yung nababasa ko sa mga comment section, kasi minsan meron magme-message sa'yo, yung anak ko nasa ospital, pinapanood niya lagi yung video mo, natutuwa siya, gano'n. So parang yun talaga yung yun talaga yung nag-iibigay ng inspirasyon. Last week lang, merong burol, hiningian ako ng message kasi ipapalabas kasi yung isa sa mga followers natin, pinagpahinga na. Yung ganung yung mga ganun ba na parang hindi mo alam parang may impact na rin sa ibang tao kahit papaano. Ayun. Parang more than dun sa pagpapatawa lang, parang nakakapagbigay ka rin talaga ng
Kaligayado sa iba. Comfort din sa iba, no? In a way. Nagiging kaaliwan po kayo ng mga viewers po ninyo. Pero ano po yung message nyo naman? Especially dun sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-vlog, ganyan. Kasi usong-uso din talaga yung mga content din po na ginagawa nyo. Meron na nga ng gaya po sa inyo eh. Pero ayahan na natin sila. Pero yun nga, kinoconsider ko naman yung sarili ko na ano lang din, na bago lang din. Pero siguro, siguro kung ang sikreto lang dyan, cliché siya no? Pero parang pagmahal mo yung ginagawa mo talaga, yun yung pinaka yung pinaka tip na mabibigay ko sa kanila. Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka magsasawang gawin, saka magagawa mo siya ng maayos. Ako kahit na libre, walang bayad, gagawin ko to eh. Hindi. Nakita. Direct, pwede bang ba na lang yun? Pakat na lang. Hindi mo na pala ako. Hindi, yun nga. Siguro, mabibigay ko lang na tip. Kasi ako, bago lang din naman ako eh. Bago lang din naman ako na nagko-content. Siguro yun lang. Gawin mo lang na to entertain people and hindi sa kung ano pa mga kapalit. Darating naman yan eh. Hello, naiyak mo kayo. Kasi ako talaga yung Pero hindi, meron naman kami tanong, gusto ko naman malaman, ano ba yung maibigay mo naman tips para dun sa mga aspiring na mga vloggers na hindi kasing pogi mo? Paano? Okay lang ba? Nangingi na kalooban kasi hindi ako masyadong... Kaya ba nila? Talaga mabibigay kong tip. Pag hindi ka pogi, maging mabait ka na lang. Kasi ako ganun din ako. Yung naman yan eh. Yung pala yun? Okay. Sa mga hindi naman pogi, okay lang yun. Ganun talaga itinamo ko. Kasi nung bata ako, nabubuli ako. Lalo akong sinasabihan na Hindi ko talaga alam kasi seryoso yun. Sinasabihan ako na pag dumadaan ako, maganin yung mga, Kuya, crush ka nito. Parang binubuli ako. Sabi ko, ano ba kayo? Paano ka Ang dami nagkakakrush sa akin. Ako, wag niyo ko Tama na. Bakit ang swabe mo ng mga hirit niyo? Parang hindi ko ine-expect na doon papunta palagi yung mga... Paano ka nagko-cope sa ganong mga trauma? Normal lang yun. Alam ko, hindi mo pa na-experience yun. Alam ko, wala pa nagkakrush sa'yo, Joshua. Pero ako sawan-sawa na ako sa ganun. Nurse! Ano bang tawag sa inyo? Guard! May nakapasok dito. Wala, nakukuha na tayo ng trabaho niyan. Sabi ko nga kanina, pag medyo mag-out of town si Joshua, naghahanap kayo ng gwapo, wag ako. Meron iba pa dyan. Wag muna. Wag ako. Pag wala nang mahanap talaga. Galing niya sumegway. Oo nga, actually, this November po, absent ako. Pwede ba kayo? Ako? Hindi naman nagkaka... Ako naman, madali naman ako kausap eh. Magkano ba yan? Joke lang yun. Kaya direct, cut ulit namin yun ha. Okay na siguro ito, ilagay na namin. Okay na ba yan? Sige, ito na pala. Grabe, iba rin mag-plating yung mga pogi, Effortless yan. Ganun. Dapat kasi pag pogi ka, pogi din yung pagkaka-plate mo. Grabe, alam mo. Ako po si Beardman, ang inyong munting kusinero. Wala ka na rin trabaho. Wala na trabaho si Shaira. Ano ba yan? Ayan, eto na mga kasangbahay. Grabe naman, pinagod natin yung pogi-pogi nating guest. Ito na po ang Tosilog! Ito pala. Tosilog ng mga pogi. Joshua, hawak tayo. Tadaan! Yarn! Ay, sarap yan, Ang pungay. Pero meron pong tikim-tikim na tayo. O sige. Paano ba yung proper na pagsubo para telegenic pa rin? Oo nga, paano ba? Sample nga. Consumption shot, ganyan. Kasi ako dati, culinary school din ako. Galing ako sa culinary school eh. Talaga po? Oo. Nagtinda lang kutsinta, hindi ako nag-aral. Ganto sumubo kapag pogi. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa culinary school. Pero kami sa labas ng culinary school, ito lang, ganyan lang Grabe! Ganun pala lasa ng tosino. Kapag ako nagluto. Pero ito, RV, ay grabe, tingnan mo nag-ulit-ulit yung shot.
Meron pong request yung mga Siski at Broski natin dun sa studio. Pwede, ay, hindi na tayo nakatingin. Tara. Pwede daw ba natin maimbitahan si Beardman doon sa studio? Grabe, nakakahiya naman. San ba yun? San ba yung daan? Doon lang. Tara. Nasa po tayo. Halika muna tayo doon. Lead the way, Joshua. Wait lang, i-inform ko lang sila. Baka mamaya magwala sila eh. Bawal magpilian na. Ganito yung mga bodyguard ng ng mga, halika po. Ganyan. Ganyan po kapag kagwapo talaga. Yung mga artista ganyan. Ay! Huwag kayong maingay. Bawal po magpa-picture Ay, grabe. Kaway lang. Dito na po kayo. Grabe naman. Dito po kayo. Pigilan nyo ang naramdaman. Dito po kayo. Dito po tayo. Ano ba sila? Hello po. Good morning po. Ako po si Ian. Sila lang kita siyempre. Pogi, ano? Ang kailan kita na-meet. Grabe, nakakasilaw. Para po kayong pagpasok nyo, may sarili kayong ring light. Ano po skincare niyo? Hindi naman kayo una nagsabi niyan eh. Wala, lang to. Kanina ko lang nalaman kay Joshua, tubig lang pala. Water spray. Sa tubig, iniinom ko. Yung pala, ini-spray pala. Iba yung ginawa. Uy, kalma lang kayo. Natuturoma na yung tao. Sorry. Alam niyo ba, may kwento ko lang. Nagkaroon ako ng face na siya lang pinapanood ko sa TikTok. Uy, grabe. Kasi sobrang nakaka-good vibes talaga. Pati yung mga yung mga tinginan. Sample nga po. Yan! Mga tingin. Close up. Dito. Sa'yo close up. Hintay natin close up. Close up. Ay! Pang! Paano ba? Chinito rin. Buti nga si Lynn, pinapanood niya ako dahil sa good vibes. Yung iba kasi pinapanood nila ako. Wala lang, dahil may itsura lang daw ako. Huwag naman sanang gano'n. Pogi problems, no? Sa inyo, Pogi problems. Lalo yung mga pregnant, gusto nila ng paglilihan. Paglilihan eh. May bagong ideal man yun. Ay, ideal man ang bagay. Actually, kasi ideal man ko po si Joshua. Sabi niya. Ito na yung ideal. Ito, chinito rin, no? Baka gusto mo OEM. Class B. Pero ito na, para mas ma-feel mo naman yung pagbisita dito sa GMK at feel na feel mong host ka ngayon for the day, ikaw na mag-introduce ng ating next segment. Yan. Ayan. Dito. Saan ba ako titingin? Ayun. Hindi na kailangan magsalita, oh. Game na ba? Game na. Hindi yan matatagumpay kung hindi. Another good vibes for today. Yan, isang netizen ang super proud na nag-share sa social media ng kwento ng isang lalaking nagpakita ng katapatan. Ibinalik niya kasi ang nawawalang wallet na naglalaman ng pera, ng ID, nako, mahirap yan, at ATM cards. Kilalanin natin ang honest guy na ito dito sa Something Good. Isang appreciation post ang ibinahagi sa social media ng netizen na si Lori Ann Principe bilang pasasalamat sa isang lalaki na nakapulot at nagbalik sa kanya ng nawawalang wallet na naglalaman ng mga mahahalagang bagay. Ayon sa post, hindi niya namalayang nawala ang kanyang wallet pagkatapos na mag-grocery shopping at bumili ng gamot. Napansin na lamang niya na ito ay nawawala nang subukan niyang kumuha ng cat food sa bag upang magpakain ng stray cat. Sa kabila ng kanyang ginawang paghahanap, ay hindi niya ito nakita. Kaya nanalangin na lamang siya na sana ay may mabuting taong makapulot nito at maibalik sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay himalang may isang lalaki na nagngangalang Albert Layson ang nagpadala sa kanya ng mensahe at sinabing napulot nito ang nawawalang bagay. Nakipagtagpo siya rito at personal na iniabot ang kanyang wallet na kumpleto ang lamang mga salapi, ID at ATM cards. Saludo naman ang good morning kuya kay Albert Layson sa pagiging honest at pagpapamalas ng pagmamalasakit sa kapwa. At ang kanyang ginawang halimbawa ay talagang masasabi nating something good. Galing, no? Yan, grabe. Kayang hirap kasi lalo pag yung pera nababalik yan eh.
Pero yung mga ID mo yung mawala, yung mga ATMs, napakahirap na proseso niyan. Opo. Ikaw ba, Beardman, naranasan mo na bang mawalan? Nawalan ako dati ng ID. Tapos pera, parang 10,000. Binalik sa akin yung pera. Yung mga picture ko, hindi na binalik. Souvenir kasi. Sabi ko, bakit gano'n? Mas mahal niya kasing mabibenta yung pictures mo. Ayun nga, nakita ko na lang, ino-auction na siya. Grabe. Magkano? 12K. Ikaw na lang nagbenta. Pa yung picture. Nakakatoma talaga yun. Pero Beardman, ngayon, baka may gusto kang batiin, go ahead. Sige, binabati ko yung asawa ko kung nasan ka man ngayon. Diyan lang pala siya. Yan lang. Sa tabi lang. Yan, Amorwahe, ang anak ko si Daniela, nasa school ngayon. Batiin ko din ang pinakamamahal kong biyanan na mahal ako. Si Tuwahe at si Aurora Wahe, mga kapatid ko sa Bulacan, Billy Martin family, Wahe family, Caspe family, Libradilla family, si Daddy Maki, especially si Lopez family at ang lokal namin, lokal ng Calindola, si Almira. Yan. Babatiin ko rin yung tumatawag sa akin ng pogi, mama ko lang. Hindi nga Ermat, magulang ko lang tumatawag sa akin Ay, pogi. si ideal man. Peke yung sa'yo eh. Uy, totoo yun minsan, ha? Pag bagong gupit ka. Binawi mo pa. Okay, Hindi na sinasaktan niya ako. Sino gusto? Sino gusto? Yung panoorin na lang, Lokal ng Mindanao Avenue at lahat ng tao sa buong mundo. Yes! Good morning! Mga kasabahay, this time, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thanks to you, Ms. Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Maraming salamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 and belated happy birthday kay Mama Zen! Happy birthday po! Good morning! And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 882-40867 and 882-49360. Thank you sa aking mamsi sa pagsama sa akin kahapon sa Youth Camp. Good morning. At thank you din kay Beardman kasi sobrang nakaka-good vibe siya. Grabe. Ang saya ng Monday morning natin ngayon. Baka may gusto ka pa pong pasalamatan. Ay, yung sponsor ko lang, Secret Fresh. Ayan. That's right. Thank you po. Bagay na bagay po sa inyo yung term na fresh, ano po? Fresh. Kaya nga ako lang yung ginawa nila eh. Fit na model. Mahirap yung standards talaga, mahirap abutin. Alright, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!